Welcome sa ating channel. Nandito tayo ngayon para pag-usapan ang isang bagay na medyo gustong-gusto ko nang maging topic dito sa ating channel. It is all about these entry-level motherboards with this ATX chassis. Try to imagine, pag ang isang maliit na motherboard na to, ilalagay mo siya sa loob ng napakalaking chassis that is ATX compatible. Bakit kaya? Yun ang ginagawa nila. And ang napansin ko, hindi lang isa, dalawa, tatlo, and alam ko maraming enthusiast dyan ang medyo napapataas ang kilay pag nakikita itong mga ganitong klase ng builds. Now with that being said, let's find out, and for more videos like this, feel free to subscribe. This video is brought to you by SCDKey, the best website that you may visit in terms of very affordable deals and best offer para sa application softwares, games, and yes, operating system. And there you are, you may check the Windows 10 Pro, and by using our promo code, ma-avail mo lang siya ng around $14.95 or 700 plus pesos. That's it mga kaibigan. Check the description below. May mga links po tayo dyan to go directly sa kanilang website. Medyo eyesore na kasi sa akin ito na nakikita ko. Wala namang kaso sa akin sana. Pero sometimes, it's just that parang sayang yung pera. Or it's just that, okay, we may consider performance. Pero aesthetics, dito ngayon medyo kailangan nating i-consider din kahit paano. It's not only the RGB pagdating sa aesthetics. Kailangan mo rin i-consider the fitment of those motherboards doon sa loob ng chassis or doon sa choice mo na chassis. Etong motherboard ba na pinipili mo? Sakto ba siya? Or baka mamaya, wow, ang ganda ng harap pagtingin sa loob. Naku po, parang naka-mini skirt. Now, para mas madali natin maintindihan kung anong gusto kong ipakita sa inyo, let's do it live. So, ito ngayon yung ating chassis. I think this is the NZXT H9. Okay, so we have the new NZXT. Okay, medyo nakakatakot kasi bagong-bago pa to. So, dapat medyo aralin mo rin kung paano siya bubuksan. Mahirap na. Wow. Bago lang eh. Okay. So, ito yung ating chassis ngayon. Hindi naman ito yung mga pinakamalaking ATX chassis. This is just a mid-tower chassis. And commonly, ganito rin yung size ng mga ibang ATX chassis out there. It's just a dual chamber setup. So, medyo mas malaki yung kanyang width over other chassis out there na ATX. Pero kung dun sa loob, sa side view, halos ganyan din naman. And ang weird lang tingnan na merong isang PC build na ipapakita na ganito nga yung chassis, pero pag sinilip mo naman yung loob, ganyan lang siya kaliit. Di ba? Ganyan lang kaliit yung magiging setup, di ba? Ang cute ng motherboard. Yung iba naman dyan, pipiliin yung medyo mas malaking micro ATX. Eh, paano ba naman kasi entry level naman yan? Sige, sabihin na lang natin, i-justify natin yung sinasabi ng iba. So, why not use a bigger micro ATX? Pumili tayo ngayon ng mas malaking micro ATX. O, di ba? Ang cute. Bago ko sabihin yung gusto kong ipunto dito, bakit ko to pinapakita? Tingnan naman natin kung ATX ang gagamitin natin. Yung talagang, kung ATX yung chassis, ATX din dapat yung motherboard. Diba? Sabihin natin. Kasi ito sa inyo. Para at least may idea kayo na ganito dapat yung itsura ng build. Okay? So, dahil ATX yung chassis natin, lagyan natin ngayon ng ATX na motherboard. And look. Diba? Fit na fit. Siksik tingnan. Kung ito ilalagay mo, laki nga ng chassis, tapos pagtingin mo doon sa loob, eh buti sana kung hindi tempered glass. Diba? Sa ngayon, usong-uso na tempered glass yung side panel. So, kitang-kita yung loob. Maganda nga yung harap. Pagtingin mo naman doon sa side, naku po, aanihin mo ang malaki kung ampaw naman. Diba? Ngayon,
Malamang sasabihin niyo na, ba't mo pinapakilaman? Trip nga nila yan eh. Wala namang kaso yun eh. Wala namang masama doon sa ginagawa nila. Di ba? Trip nila yun. Pwedeng tama ka. Pero yun nga lang, maraming factors na hindi lang naman for aesthetics, hindi lang naman for forma yung punto dito. Try nating tingnan yung part na ilalagay ko itong maliit na chassis. Tingnan nyo yung clearance doon sa ilalim ng motherboard. Di ba? Ang layo. Nasaan yung butas ng kable? Nandito sa pinakababa, di ba? So ngayon, kung aakyat yung kable papunta dito, sobrang haba na. And that will be the same with all the panel ports na meron tayo dito. May USB port, merong Type-C, may audio, may power, may reset. Lahat yun, extend papunta sa taas. And given napakalaki nitong chassis na to, pwedeng aabot hanggang doon sa motherboard. Pero, sometimes, pilit. Isipin mo na lang, ilalagay mo ngayon yung power supply. Diba? So, yun yung isa sa mga issue natin. Pangalawa, of course, try to imagine that you invested on an ATX chassis where there is a much cheaper chassis naman sana na micro ATX na pwede mong i-consider. Diba? Kung nag-micro ATX chassis ka, dahil nga micro ATX din yung motherboard mo, edi mas nakamura ka sana. Ngayon, magkano ba yung difference? Kadalasan, 1K difference. Yung 1K difference, di sana nakapag B450M ka man lang sana. Instead of A320M or A520M, dapat nakapag B550 ka na sana na motherboard for your Ryzen 5 5600. Hindi yung makikita ko sa online, Ryzen 5 5600 ang taas ng processor. RX 6600 ang taas ng video card. A320M na motherboard. ATX na chassis. Wow, pambihira naman oh. Oh, malamang sa una, okay. Gumagana yung unit, stable yung unit. Dumating yung aking unit and it's working well out of the box. After 6 months, magre-reklamo ka na lang, bakit kaya yung unit ko pag nagra-run ako ng ganito, dati-dati hindi naman, biglang nagre-restart or biglang nag-freeze o kaya parang ang taas ng FPS drop. Teka lang, motherboard yung pinag-uusapan natin, di ba? Well, in fact, most of the motherboards din kasi na entry level, walang heatsink, di ba? Walang heatsink sa kanyang VRM, sa kanyang supply ng CPU. Of course, sa una, okay pa. Pero, yung wear and tear, mas bibilis dahil nga Ryzen 5, Ryzen 7 yung nakalagay. Etong mga ganitong klase ng processors are high-powered processors. Ibig sabihin, hindi lang sila basta pang Excel, pang Word. Tapos gagamitin mo pa pang gaming. Ngayon, pwedeng sabihin nyo sa akin na, di yung nasa office naman namin, ganyan naman na yung ginagamit, tumatagal naman. Yung nasa office nyo, ano ba yung nasa office nyo? Intel Pentium, Intel Core i3. Actually, Intel Core i3 nga medyo mataas na nga rin yung requirement. Pero, di ba? If you are using those kinds of processors with those kinds of video cards, it's better to go for a higher motherboard. Recently na-observe ko, na kadalasan ginagawa ng iba is they're trying to focus so much dun sa processor and video card and they try to overlook yung motherboard. And ang nangyayari dito, pag titinan mo, hindi naman sobrang nagtitipid yung client kasi afford pa nga ni client kumuha ng ATX na chassis. Na bukod na sa pangit na yung magiging performance ng PC build, in the long run, maiksi pa yung lifespan. Lastly, medyo masagwa pa yung forma. RGB nga, mailaw nga. Pero, pagtingin mo naman sa side, di naman maganda. So the bottom line is, I just want to remind everyone that when you are considering your PC build, always consider also yung pagpili natin ng right chassis, right motherboard, kung maganda rin ba yung fitment. Okay? So, yun lang po ang gusto kong i-remind sa ating mga kaibigan, especially sa mga newcomers. Hindi po normal na makita po na naka-mini skirt yung loob ng ating PC build. Yun po ang gusto ko lang sabihin. That's not normal. Pero yes, there are also considerations naman. Like for example, ATX yung pinili niya na chassis because in the future, gusto niyang mag-upgrade din sa ATX. Kumbaga temporary lang yung micro ATX. Kung temporary lang yung micro ATX, then he got a valid reason. So this video is just applicable for those guys na hindi naman ganun yung intention in the future. That they just want to have a PC build and they want to have the best out of their budget. So I just want to remind you na meron naman tayong mga micro ATX chassis na magaganda rin dyan. Like for example, those kung gusto nyo may ilaw, then of course the Forge M2. There are also some options from Dark Flash. Kumbaga yung pricing nila
it's cheaper than those ATX counterpart. Or kung parehas man yung presyo nila sa ATX counterpart, then so be it. Kahit papaano, at least mas maganda naman yung fitment. Mas maganda pa rin tingnan. So, nagustuhan mo na maglagay ng RGB because of the aesthetics. Then, sulitin mo na rin na maganda na rin dapat yung fitment. So, ayun lang po. This video is just a quick reminder to all of our newcomers and sa mga gustong mag-build ng kanilang custom PCs. Now, with that being said, and for more videos like this, feel free to subscribe.